Pinipilit kasi. Hindi kasi this time mga kababayan, etong mga ito, hindi na nagpapakampante. No, yung tipo bang hindi na sila papayag na mangyari kagaya nung kay dating Pangulong Duterte, na tipo hubang o eto sige, wala hula-hula lang. O walang warat, sige uwi. Pagdating doon sa airport ng Pilipinas, siya namang dakma ni General Torre doon sa matanda na ngayon nandoon na sa dahig. Yun yung ayaw na nilang mangyari kay Bato de la Rosa. Kaya lang malulungkot ang dating Pangulo niyon. No, baka ini-expect niya ang pagdating ni Bato de la Rosa doon sa kanyang himlayan. Ay, mali yung Tagalog ko. Ay, sorry. Yung himlayan, pang rest in peace na. Sorry. Ibig ko sabihin, doon sa kanyang pahingahan. Sorry naman, mga bossing. Alam niyo naman na matagal na tayong wala sa Pilipinas. Kaya yung mga ibang Tagalog natin, minsan mali-mali na ho. Pag paumanhin nyo ho, mga kababayan, ang ibig ko lang sabihin, doon sa kanyang pinagpapahingahan ho. Okay? Doon sa pinagpapahingahan ng dating Pangulong Duterte. Huwag nyo nang umpisahan yung lamayan na ganyan. Tapos ano gusto niyo sabihin ko na naman? Magtirik ng kandila, may padasal na para na palayain na si dating Pangulong Duterte. Tapos gusto niyo na namang marinig yung may papansit. Magkano bayad sa'yo, Mary Joy? Sa akin na naman. Diyos ko naman sa araw-araw siguro ang yaman ko na. No? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nakakapagod naman sumagot ng magkano bayad sa'yo. Pwede na sa akin kape at biskwit. Tapos dadaling ko doon sa mga DDS. Bigyan nyo na din ako. Baraha na, tawag doon? Kwaho. Barahang matanda. Ibibigay ko na din doon sa mga DDS. Bakit gano'n naman? Yung mga DDS, bakit paulit-ulit naman kayo? No, magkano bayad sa'yo? Araw-araw na ginawa ng Diyos, iba-iba yung topic natin, iba-iba yung mga tinatalakay natin. Iisa tanong nyo, magkano bayad sa'yo? Nakakapagod naman sagutin yan. Anyway mga bossing, no? Since napag-usapan na natin ang dating Pangulong Duterte, isama na po natin isama na po natin sa pag-uusapan natin, mga kababayan. Diyos ko, sorry, no? Yung mga word natin binayaran ka, Boss Mark, sabi ni Rodrigo Duterte. Saklaan. Eto na. No? Nako. Tama po. Matagal nang kinatatakutan ito ng mga Duterte. No? Kung maalala nyo, si dating Pangulong Duterte nung nag-init ang ulo kay Sonny Trillanes IV doon sa Kongreso, dahil nga magkakalagdaan, magkakapirmahan para doon sa waiver na matagal na lang ipinaglalaban na wag mabuksan. Ngayon po, isinusulong. No, kasama pala doon sa kasong plunder ng Vice Presidente. Kasama na po natin ang presidente at founder ng The Senate Majority, si Ma'am Josie Acosta Nisperos. Isa rin po siya doon sa mga kasama ni dating Senador Trillanes na naghain nga po nung panibagong reklamo. Josie, good morning po sa inyo. Christian at Bert. Good morning. Sabi ni Sir Jorge Edralin, napanood din niya pala yung hearing na yun. Gusto pukpukin ng mikropono o microphone. Napikon no? Ito kasi naman si JJ Suarez. Nakalimutan na nung iba, pinaalala pa. Na pwede na po ba natin pirmahan yung waiver na sinasabi ninyo? Napikon lalo. Ano gusto niya? Anong kapalit? Sampaling kita. Di ba ganon? Eto na. Mukhang magkakabukasan na mga bossing. Hey, ma'am. Good morning! Ang daming uto-uto. Ikaw lang mag-isa dito Isa lang naman ang DDS na nakikita ko. Di ba kayo yung uto-uto? Na madaling mapapaniwala, may bangag na presidente, no, nagpupulboron. Pakitaan ng video, mga mga naniwala na agad. Nag-iisa, paano madami? Yan, nagpapakalat na naman na kayo ng fake news, ha? Sabihin niyo, ang daming uto-uto dito. Nag-iisa ka lang naman.
Po. Maraming salamat po, Ma'am Josie. Siguro, simulan natin ang discussion natin sa ano nga po ba ang kaibahan nitong plunder complaint na ating po Po, yan. Plunder complaint kay Vice Presidente. O, yung sa mga DDS dito, oy, psst, mga tayo mag-comment. Mag-comment kayo, no? Sige, tatanungin ko kayo, ha. Sige nga, bigyan nyo ako ng explanation ninyo patungkol doon sa hindi mga pagsagot ng Vice Presidente. Gusto ko lang makarinig, no? Kasi hindi ho ako nakakarinig talaga ng mga explanation ng mga DDS, mga kababayan. Hindi ho ako nakakarinig ng mga nung depensa nila para sa Vice Presidente, mga kababayan. Lagi kong nakikita, bayaran si Mark Ramos, lagi kong nakikita bangag na vlogger o whatever, etchachuchu, yung mga ganun nila. Pero yung mga depensa talaga, wala akong naririnig. Depensahan nyo nga ang Vice Presidente. Ito na lang, sa confidential funds na lang. Ngayon nga, gusto ko lang malaman kung ano yung nasa utak ninyo. Baka sagutin nyo ako. Sagutin nyo, confidential nga eh. Bakit ilalabas? Sige na, gusto ko lang malaman. Hihintayin ko habang pine-play ko ito. Mga DDS, huwag kayong magtago dyan. Labas. i-final sa ombudsman laban kay VP Sara. Kasi hindi po ito ang unang plunder complaint, hindi po ba na final laban sa Vice President? Tama po. Noong December 2025, Ay, wala. Hindi marunong sumagot. Hindi kayang depensahan. Bobo talaga. Pinapatunayan lang talaga, mahina ulo nila. Tingnan nyo, meron na tayong tinanong, meron na tayong pinagbibigyan na natin silang sumagot. Idepensa yung kanilang pinagtatanggol. Wala pa din. Anong tawag sa inyo? Kulto? Kulto. Ang kulto, yung yung mga tipong bulag sa paniniwala, no? Yung sumasampal na sa mga pagmumukha ninyo, yung mga ebidensya, yung mga Mary Grace Piatos. Pero basta Duterte pa din kami. Nongga, yung kulto. Di ba? Bakit mo gustong-gusto si Duterte? Basta Duterte pa din kami. Ganon. Yun yung mga kulto. Yun yung mga talagang matatawag mo, mga uto-uto. Tapos ito tinatanong, binibigyan ng pagkakataon na sumagot. Ang lalayo ng mga sagot. Or wala lang talagang laman ng utak. Ano? meron akong na-file. Ang kaibahan ng pag-filing na to is yung December kasi, nag-focus lang siya doon sa confidential funds. Pero kasi na-establish namin na may pattern of behavior in terms of yung lack of accountability. Totoo, di ba? Mary Joy, humanap ka ng katulad mo na di nakakaintindi ng tama o mali. Sabi ni Sir Danilo, SPO, wala naman ba yan? Wenta yung mga comment. Na-overdose na nga po. Naman kwenta sumagot. Kala ko magagaling yung mga DDS. Totoo pala yung sinasabi ni Loren Badoy na mga class C na mga taga-comment. Nila naman kayo mga kwenta. Mga bobo naman kayo. No? Hindi naman. Kasi ganyan yung mga comment ninyo. Binibigyan na kayo ng pagkakataon para ipagtanggol yung leader ng kulto ninyo. Pero, ang lalayo pa din ang sagot ninyo. Sara Duterte, and we wanted to cover the whole period, no? From the time that she was mayor in Davao City up to and including the confidential funds. In this way po kasi makapakita na hindi parang isolated case yung confidential funds, although we can't really say na 650 million is... Yun nga, hindi nila maipaliwanag hanggang ngayon eh. Di ho ba, mga kababayan? Hanggang ngayon, wala, tunga nga pa din yung mga DDS eh. Biruin nyo, ang tagal-tagal ng issue hanggang ngayon, wala pa din silang maisagot. Wala pa din maipagtanggol doon sa Vice Presidente.
Paano nga naman merong maipagtatanggol o may maidedepensa? Ultimo yung vice-presidente, hindi maidepensa yung kanyang sarili. Di ba? is isolated, no? Okay. Pero we wanted to include lahat ng mga nakasangkutan niya in terms of corruption, graft and corruption. So, plunder lang po ba ang i-file natin, ma'am? Or may iba pa pong complaint na kasama po nung plunder na file natin? Meron po, so graft and corruption, plunder, bribery, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust and other high crimes. Kasama na po dyan yung pagpapabukas nung account na sinasabi ni dating Senador Trillanes. No? Na meron daw pong mga lord na mga ipinagbabawal na gamot ang nagpopondo doon sa account na yun. At bilyon-bilyon daw ho. Doon, nagpopondo doon sa tatay nilang karton daw ho, mga kababayan. Tatay mo, karton! Bakit napipikon yung mga DDS pag sinasabi yung ganyan, mga bossing? Ano?